President Sara Duterte na nananahimik sa Davao. Anong ginawa ng tatay mo at ginawa ng tita mo, Senator Amy Marcos, na kaibigang matalik ni Vice President Sara Duterte? Napaniwala ninyo. Napaniwala ninyo. Diba? Hindi ba maliwanag na pinudol ninyo ang aming Vice President Sara Duterte na nangangarap kami na mamuno siya sa bansang Pilipinas. Pero ang gusto ni Vice President Sara Duterte maging mayor na lamang sa Davao. Tapos ngayon, maglalabas ka ng hinaing mo, wala kayong karapatan lahat na ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. 32,280,470 na may karapatang magpa-impeach kay VP Sara Duterte at isa ako doon. Hindi ko maintindihan nakikita niyo ba? Pag pumapasok kayo sa DOJ, pag pumapasok kayo sa Supreme Court, pag pumapasok kayo sa Ombudsman, sa Congressman, ang nakikita ninyo, babaeng nakatayo. Nakapiling ang mata, nakapiling ang tenga, may dalang, ano ba tawag dito? Katarungan. Ang katarungan, pantay. Pero ang babae, bulag. Bingi. Ganon ang gobyernong ito. Sino pa ang dapat nating lapitan? Wala tayong lalapitan dahil ang lahat Diyos pera. Basta ninyo mga tao dito dahil wala kaming pera. Kaya walang nagpupunta dito dahil walang politiko. Naiiyak ako dahil yung mga pupunta rito hindi pinapayagan magpunta rito. Kaya kami nagpupunta rito para i-celebrate yung February 25, 1986. Natatandaan niyo ba yun? Yes! Diba? Hindi namin gustong gawin ito. Pero ang kasama namin dito, walang buong tayo. Una, pagmula sa una hanggang sa huli, itong mga vlogger na to. Asa ng media? Siguro kung dadami ang tao dito, magpupuntahan lahat ng media. Magpupuntahan lahat ng mga kailangan sa gobyernong ito. Pero nasaan kayo? Diba? Nakapiring ang mga mata dahil nakapiring ang gobyernong ito. Walang bingi sa katotohanan. Diba? Kaya ano ang sabi ng ating Vice President Sara Duterte? Wala na siyang pwedeng lapitan kundi God save the Philippines. Diba? Natatakot ang mga tao na magpunta rito. Nagtatakot ang mga tao na magsalita sa kanilang mga vlog dahil binabantaan ninyo. Ngayon, nananahimik tayo kasi eleksyon. Pagkatapos ng eleksyon, hindi pa natatapos ang eleksyon, pinag-uusapan na ang impeach VP Sara Duterte. Nasa naman ang mga konsensya ninyo? Wala na ba kayong mga Diyos? Natatandaan nyo yung nangyari sa Amerika? Kinutya-kutya ang Panginoong Diyos. Kinukutya-kutya ng gobyernong ito, mga taong bayan. Di ba? Sino ang tatayo para sa mga taong bayan? Hindi na pinag-uusapan ngayon ang BICAM. Diba? Ang korupsyon, hindi na pinag-uusapan. Hindi na pinag-uusapan ngayon ang addiction. Kasi ayaw magpa-drug test ang ating Pangulo na inihiling na nakararami. Diba? Ang kriminalidad, pinag-uusapan ba sa Kongreso? Pinag-uusapan ba ang kagutuman ng 20 pesos na putang ilang 20 pesos na bigas na yan? Pinag-uusapan ba yan? Hindi, diba? Ang korupsyon, bingi ang lahat. Wala. Dito, walang nakikinig dito kundi kami lamang. Pero nagpapasalamat ako dito sa mga vlogger na to. Wala silang kinakat. Tumutulo ang sipon namin. Lahat nangyayari dito. Talagang pinapakita nila. Dito, wala. May nagbigay kanina ng 2,000 para pambili ng tubig. At nagpapasalamat kami sa namumuro ng Quezon City Hall, si Mayor Belmonte na nagbigay ng business, permit para magawa namin itong rally na to. Itong rally na to ay peace. Karamihan dito ang magpupunta, puro senior sana. Pero nasaan? Wala kasi pinawalan sila na magpunta dito. Diba? Paano na tayo ngayon? Paano na ang gobyernong ito? Wala na. Ang kahilingan na lang natin, magdasal na lang sa Diyos. Yun na lang ang
ating Vice President Sara Duterte. Ma'am, hindi kami matitinag at hindi kami magpapabayad. Ma'am, nandito kami para sa iyo kahit na-impeach ka. Nandito kami. Hindi nila maliling lang ang bayan nito, ang mga Pilipino. Yes. Salamat po, maraming salamat po. Yung kagabilang na sinasabi ni PRRD. Umiyak na si ma'am. Mga gusto po magsalita, welcome po kayo magsalita. Mga vlogger, tayo po ay dumaan sa pagkasenador. Tama po ba? Yes, Diba dumaan siya ron? dumaan Pero doon. ano sabi ni VP Sara? Siya ay nagtitiwala kay Pangulong BBM nung takbuhan pa nila. Dahil sabi niya, mas may karanasan. Pero ang nangyari, meron bang katotohanan? Ang pinesto ng ating dating Pangulong BBM na ay ang Pangulong BBM na naging governor, naging senador, bakit hindi niya magawa ngayon bilang presidente dahil nagdaan siya sa mga ganyang posisyon? Ibig sabihin, well-trained po siya, di ba? Pero ngayon po, inahanap po natin yung katotohanan. Alam niyo po ba, huwag niyo pong kalimutan na in-interview po ng Channel 7 ang dating Imelda Marcos na ano sabi niya sa yaman ng Pilipinas. Ano sabi? Ang 90% na yaman For the Filipino people. Yes, napanood ko yun. Nakalimutan niyo po yun yung sinabi ni Mel Tiangco? Yes, napanood namin yun. Diba sabi 90% ibibigay sa taong bayan, ang 10% ibibigay sa kanila, sa pamilyang Marcos. Nasaan na po yun? Asan na yun? Matagal na po yun. Sila Aurel yung Sa pumirma. mga pagyayaring yan, pinanggit na po yan ni Mel Tiangco at siya'y hangang-hanga sa pinakita na dami ng papeles, dami ng papeles at dami ng property ng mga Marcos. Oo. Pero bakit ngayon nagnanakaw pa si Pangulong BBM? Tapakayaman na po nila. Diba? Yung pong tax nila, realty taxes na bilyon-bilyon, wala pa rin pong binabayad. Ngayong presidente na po si Pangulong BBM. Tama po ba? Yan po ba yung sinasabi ni Pangulong BBM na gusto niyang maging maayos ang Pilipinas at gusto niyang baguhin ang bansang Pilipinas? Pero ang mga katanungan ng ating mamamayang Pilipino, simula nung umupo ang kanyang tatay, ngayon siya na po ang nakaupo. Yan po ang hinihiling natin sa kanya. Pwede po bang pakisagot po yun, Pangulong BBM? Bakit po si Pangulong Duterte nagsalita lang na patayin ang 15 senador? Pinatulan po yan ni Pangulong BBM. Kahilingan po ng taong bayan na magkaroon po ng hair follicle drug test. Bakit hindi niya po sagutin? Tama po ba yun, mga kababayan? Yun po ang hinihiling natin sa kanya. Sagutin niyo po. Kayo po ang magtakda ng oras, ng araw, ng panahon para magkaroon po ng hair follicle drug test sa Luneta. Yan po ang isang kahilingan ng hindi lang po kami, kung hindi ang mamamayang Pilipino. Dahil yan po ang unang-una na hinihiling po ni Tatay Digong nung siya pumupo. I hate drugs! Tama mo ba? I hate drugs! Pero ngayon, Pangulong BBM, sagutin niyo po ang mga katanungan ng mamamayang Pilipino. I hate drugs o ano ba? Ano ba ang tawag? I like drugs?
Tama po ba? I love I drugs! love, I love drugs. I love drugs. Yes! And I hate drug test. Di ba dapat I hate? Hindi! Oh, kaya nandito po kami sa EDSA, Pangulong BBM. Isa lang po ang aming kahilingan. Kayo po ay magtakda ng oras, ng panahon, ng araw. At magkaroon po ng hair follicle drug test. Yan, nauutan na po tayo mga kababayan. Dahil gusto po natin ihayag ang katotohanan sa mamamayang Pilipino. Ngayon po, gusto niyo po, Pangulo, February 25, kayo po ay magtakda. Kasama po ang ating Vice President na ini-impeach po ng Kongreso na bakit po ini-impeach si BP Sara. Yan po ang pangalawang katanungan. Bakit po hindi natin gawin? Sige po, kung gusto nyong impeachment, gawin po natin magsimula sa Pangulong BBM at kay BP Sara. Sa mga senador, sa mga congressman, ba't hindi natin bulat-latin ang kanilang mga libro at ang kanilang mga confidential fund na magpapatunay na kung sino talaga ang nagnanakaw sa kaban ng bayan? Di ba? Yan po ang hinihiling natin sa taong bayan at sa mamamayang Pilipino. Ang mga kapulisan na nandito, di ba po kayo, pag nagkaroon kayo ng raid, kinakapkapan nyo po, di ba? Bakit hindi niyo po hilingin kay Pangulong BBM ang mga kapulisan? Di ba? Gagawin po natin pantay-pantay ang batas. Huwag po natin baliktarin ang batas na katulad ng ginawa po ni Pangulong BBM, ni General Torre. Di ba? Wala na kaming magawa. Lahat po kami ni isa-isa. Ano po ba ang batas na sinasabi po natin? Nasa po ang Supreme Court? Nasa po ang Court of Appeals? Nasa na po ang batas sa Pilipinas? Wala na kaming batas. Dahil kami, pag nagsalita kami, ano ginagawa ng mga congressman? Sinusupli na kami. Bakit po? Ano po bang masama sa magsabi ng katotohanan? Ano po bang masama na sabihin namin ang aming mga katanungan laban sa gobyernong ito? Di ba? Dahil yan po ang pinangako ni Pangulong BBM. Babaguhin ko ang Pilipinas. Ano nga? Ha? Nasaan po ang pagbabago? Gagawin niya adiktos Pilipinas. Wala naman pagbabago, kaya po nandito kami ngayon eh. Oh. Ayan. Hindi na po ginagalang ang batas dahil ang batas po ay sila. Kaya Pangulong BBM, kami po ngayon ay nananalangin sa Diyos Ama na sana hindi ng aming panalangin na minsan isang araw gawin mo po ang karapat-dapat para sa mamamayang Pilipino, sa mga nagpapakahirap at mga nagbabayad ng tax na maralitang Pilipino. Nasa na po ang pagmamahal nyo sa taong bayan o ang minamahal nyo lang ang mga kapwa nyong mayayaman at kapwa nyong mga bilyonaryo? Ano po yung sabi ng isang vlogger? In-interview po ang mga mayayaman. Ano po sabi nila simula nang umupo si BBM? Ang laki ng mga kinikita ng mga bilyonaryo. Pero kami pong mahihirap. Wala. Kami po nagbabayad ng tax. Kami po nagbabayad ng bawat bilhin po namin, pamasahe po namin, pagkain, gatas. Lahat po yan bayad. Pero yung mga milyonaryo, yun lang po ang kinakausap nyo. Bakit kasi po hindi nyo kami kausapin? Ang mga maraming Pilipino na bumoto sa'yo at nagmahal sa'yo. Di ba? Kaya hindi nyo po maalis sa mga hinain po namin na wala pong kasagutan pagkos. Pinahihirapan nyo pa kami pag pinapatigos namin kayo. Hinahanapan nyo kami ng butas. Hinahanapan nyo kami ng paraan para kami takutin. Bakit po ganon, Pangulong BBM, Ma'am Lisa, Speaker Romualdez? Sana ilabas mo ang katotohanan. Alang-alang sa Diyos
Dahil kung kayo po ay baka Diyos, di ba sabi niyo po sa Pangulong BBM, napanood ko po, sabi niyo po kayo ay healthy, at kayo po ay binibiyayaan ng Diyos. Kung binibiyayaan kayo ng Diyos, dapat nakikita niyo po ang taong bayan, ang naghihirap na maraming ang Pilipino, na patuloy na nagsisikap para makakain sa 3 beses isang araw. Yun lang, di ba? Makakain lang tayo. Pambaon ng mga bata, mapag-aral ang ating mga anak, mapagtapos natin. Pero samantalang sila, nasa na ang yaman ng Pilipinas ngayon? Maraming mga katanungan na dapat yung sagutin. Hindi po, puro pagbabatikos sa pamilyang Duterte, especially sa ating Vice President VP Sara Duterte. Na sinasabi nyo na 150 million na confidential funds kay Pangulong BBM. Ikaw po, 2.9 billion ang inyong confidential fund. Bakit hindi mo po ilathala sa mamamayang Pilipino kung saan nadadala ang confidential fund? Maging patas po tayo, maging bantay po tayo. Alang-alang sa Diyos. Kung tayo po'y may Diyos pa sa katawan, at kung may takot po tayo sa Panginoon Diyos, hindi po natutulog ang amang Diyos. Kaya kami po pinapadalangin namin na Pangulong BBM, iskin mo ang mga hinaing ng taong bayan. Sagutin mo ang aming mga katanungan. Pwede po ba magkaroon ng hair follicle drug test? Ha? Pwede po ba? Yes. Para matapos na po ito. Maraming beses na po kaming humiling sa'yo. Pero bakit pag binabatikos ka, sinasagot mo? Pero yung kahilingan po namin, hindi mo sagutin. Yan lang po ang inihiling po namin, hindi lang po sa bansang Pilipinas. Saka walang nare-raid na droga. Ha? May nahuli bang na Oh. drugs? Wala. Oo. Ayan po ang sinasabi ng mga kasamahan natin dito. May nahuli bang na drugs? Wala. Walang nahuhuli na mga big-time drug lord. Bagkus ang mga balita, Tapos pinapalabas Na-raid ka. ang mga news, Alabang na naman eh. pinatay ang sariling asawa, ni-rape ang sariling anak. Patuloy ang nakawan, patuloy ang holdapper, patuloy ang smuggling. Ano pa? Ayun, o kita mo, sila mismo nagsasabi, Pangulo, ikaw po ay bangag. Ngayon, kung hindi ka bangag, patunayan niyo sa taong bayan na kayo po ay hindi nagdodroga. Yan lang po ang kahilingan namin dito sa EDSA bilang pagpapatunay sa taong bayan na aming kahilingan ay sana dinggin mo, Pangulong BBM, at ang ating First Lady Lisa Marcos. Sana po kayo rin. Kayo po ang manguna. Pagsabihan niyo po ang inyong asawa ni sa Pangulong BBM na ihathala sa buong mundo na ang asawa niyo po ay hindi bangag o hindi gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Na ngayon, pagkadaming-daming drugs sa Pilipinas, bakit? Ano po ba ang ginawa ng ating dating Pangulong Duterte? Di ba, I hate drugs? Lumalakad kami sa gabi ng madaling araw, hindi kami natatakot. Ang mga estudyante na mamasyal, hindi natatakot. Pero ngayon, Pangulong BBM, ano po ba ang nakikita at napapanood ng mga estudyante? Nare-reach, di ba? Nai-start sa kanilang cellphone, tinutukot ang mga bata, tinatanggalan ng mga laman loob at pinipenda sa mga foreigner. Yan po ba ay napapanood nyo? Yan po ba ay napapakinggan nyo? Ang mga nangyayari sa taong bayan, yan po ba ang pagmamahal na dapat yung ibigay sa amin? Yan po ba ang mga pangako nyo na 3 taon na ang bigas? Hindi ba bumababa? Ngayon, ang mga sibuyas, nagtataas na naman. Bakit po hindi nyo bigyan pansin po yan?
ang pangako niyong pabahay? Nasaan na po ang pangakong pabahay? Miski pabahay sa mga kapulisan, wala. At ang budget ng kapulisan ay nababawasan pa. Pero sino po ba nagtaas ng sweldo sa mga kapulisan, sa mga military? Duterte! Yan po ang legacy ng mga Duterte. Kaya po kami, hindi po namin maialis ang galit na bakit po sa buong mundo kinikilala si Pangulong Duterte. Bakit? Ikaw nga po sumagot, Pangulong BBM. Bakit po? Bakit kinikilala si Pangulong Duterte sa buong mundo? Dahil pinakita niya ang pagmamahal sa bansang Pilipinas. Pinakita niya ang kanyang mga pangako na tinupad niya. Ang pangako sa taong bayan na gusto niyang malinis, maayos, walang korupsyon, Tatay Digong sa ibang bansa. mapayapa, mayamang bansa. Kapwa ng presidente ng kasalukuyan ng Yan po yung history o legacy na pinakita ng ating dating Pangulong Duterte. galang, For example na lang ang Davao. lalong-lalo na itong mga barko sa Pero ikaw po, Pangulong BBM, ano po ba ang lumabas na desisyon sa korte? Yung ninakaw niyong lupain sa Ilocos. Pero anong sabi ng Supreme Court? Ibalik po sa mamamayang mga Ilocos. Pero si Pangulong Duterte, nagtakaw po ba sa Davao? Hindi. Nagtakaw po ba ng property? Hindi. Si Pangulong Duterte sa Davao? Hindi. Wala! Ang sinisigaw ng mamamayan sa Davao kung hindi, Duterte pa rin! Ayan po yung sombrero ko. Duterte pa rin! Bakit po Duterte pa rin ang sinisigaw namin? Kasi yan po ang nakita namin na nagmahal sa taong bayan. Sila lang po ang nagpakita ng kabutihan sa mamamayang Pilipino. Yun po ang hinahanap namin sa iyo, Pangulong BBM, na ang pangako mo, ang utang na loob natin sa taong bayan ay dapat palitan mo ng pagmamahal na katulad ng ginawa ng Tatay Digong kung paano nilibing ang tatay mo ng patago. Diba? Anong ginawa po ni Pangulong? pagka-addict talaga. Yan! Walang utang na loob. Manid, wala Ano po ang pinangako ni Tatay Digong? Ililibing ko ang tatay mo. Ginawa pa ni Tatay Digong? Ginawa niya. Oo, ginawa. Yan po ba ay hindi pagpapatunay na si Pangulong Duterte ay may isang salita? Yan ang hinahanap namin sa iyo, Pangulong BBM. Ang pangako mo ay tuparin mo. Ang presidente dapat po tinitignan lahat ng kahinaan, lahat ng kasamaan, lahat ng nakawan. Diba, Pangulong BBM? Yan ang trabaho mo bilang presidente. Ang mahalin mo ang mamamayang Pilipino. Kailangan na, libo na. Pero bakit ano po ang nangyayari ngayon? Nasa na po ang yaman ng Pilipinas? Nasa na po ang budget? Nawawala. Dinala na nila sa iba't ibang bansa. Oh, ayan po ang kasagutan. Dinala po sa iba't ibang bansa ang yaman. Pangulo, sabi mo, papatunayan mo sa taong bayan na ang Marcos ay hindi magnanakaw. Pinatunayan na niya na sila talagang tunay na magnanakaw. Ayan! Pinatunayan mo ang Marcos ay magnanakaw! 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 Kaya mga kababayan, ilaban po natin ang ating Vice President na walang impeachment. Dahil si Vice President Sara, siya po ay malinis na tao. Siya po
totoong nagsisilbi sa bayan. Kaya kung yan ang kahilingan ng ating Pangulong BBM, tayo po ay manalangin sa Panginoon na magkaroon po ng patas na laban. Kung impeachment, ilaban din mo natin, Pangulong BBM, dalawa po kayo ni Bibi Sara. Pagbukas po kayo ng libro at ipakita nyo ang confidential fund ninyo. Parehas! Yes. Para malaman natin kung sino ang magnanakaw. Buksan ang confidential fund ng Malaman ng BBM. taong bayan ang katotohanan kung sino sa pamilyang Marcos, pamilyang Duterte, kung sino ang magnanakaw. Marcos ang magnanakaw. Tama ba yan? Yan ang sigaw ng taong bayan. Pangulo, total, lagi niyong pinagtatalunan, lagi naglalaban ang Marcos at ang Duterte, lalo na ang mga trolls. Sinasabi niyo nagsasawa na kayo. Ngayon, ang hamon namin, ipakita natin ang confidential fund ng parehas na Duterte. Yan ang hamon namin sa'yo, Pangulong BBM. Hindi po kami nananawagan dito. Ang pinapanawagan po namin dito, ang katotohanan at kahilingan ng taong bayan. Ang sigaw po namin, parehas po kayo ng ating Vice President. Ilabas niyo po ang libro niyo ng confidential fund para malaman natin, hindi po one-sided na kayo po ay sinasabi niyo ang Duterte ay drug lord, ang Duterte ay magnanakaw. Pero ano ba ang nangyayari sa gobyernong ito? Wala na kayong may pakita kung nasa ang yaman ng Pilipinas. Hindi pa naman sapat ang ginawa ng tatay mo. Ngayon, pinakita mo pa na talaga ang Marcos ay magnanakaw. Tunay na magnanakaw. Si Ma'am Amy Marcos, hindi ba magnanakaw? Hindi ba manggagamit? Manggagamit! 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 Ngayon po ay botohan. Alam nyo na po ang ginagawa nila. Ang sabi po ni Yusek Benranque, ang budget, hinahanda na nila dahil pambayad sa boto. Papayagan pa po natin yan? Hindi! Hindi kami papayag. Kaya kami nandito ngayon, pinaglalaban po namin ang pamilyang Duterte. Dahil alam namin ang Duterte ay isang tapat na nagsisilbi sa taong bayan. Ano ang sabi ni Tatay Dugong? Kami ay trabahante lamang. Trabahante lang. Pero si Pangulong BBM, hindi mo malapitan. Hindi mo makapitan. Ang daming bodyguard. Hindi ka basta pwede makalapit. Pero kay dating Pangulong Duterte, pag lumapit ka, welcome na welcome ka. Yung mga nasa lubong namin Kay Vice President Sara, pag lumapit ka, umiiwas pa ang mga PSG. Nagpapapicture, nagsiselfie pa. Diba? Pero bakit kay Pangulong BBM, hindi ako, malayo ka pa lang, hinahawi ka na. Yan po ba ang pagsisilbi sa taong bayan? Yan ang nakikita ng mga Pilipino na pagkakaiba ng mga Duterte at pagkakaiba ng mga Marcos. Sila ay hindi bayaran. Kami ay hindi bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Hindi kami bayan. Yan ang katotohanan. Kaya mga kababayan, patuloy lang po tayong magsalita at ihayag sa mamamayang Pilipino at sa buong mundo. Ang Pilipino ay hindi bayarin. Ang Pilipino ay marunong magmahal. Hindi katulad ng ating Pangulong BBM. Hindi tayo minamahal. Walang pambayad ng mga Duterte. Tayo at ginagawa tayo. Alila! Kasi hindi nagnanakaw. Tama ba? Yan, putol ko na. Patuloy na yumayaman. Kaya maraming salamat po sa mga vloggers, sa mga gustong magsalita naman po kayo
Baka mamura ko lang yan. Isa sa mga